Ayun, maraming mga kalamidad na dumadating ngayon sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Nananalig lang ako sa Panginoon kasi siyempre nasa taas kami ng building. Nagulat nga ako kahapon sa dinalita ni Daineri na ang lakas daw ng lindol daw doon sa Davao. So sana Lord, kung mangyayari man yun, makakayanan kung time na yun nasa building po ako, nasa taas. Kayo na po ang bahala po sa amin ni Dambo na wag naman sanang mangyayari yun. Malakas po ang pananalig ko sa Diyos. Kaya yun, lalo na ngayon na meron po akong karamdaman talaga. Medyo hindi naman siya totaling critical na karamdaman. At least pasalamat pa rin ako sa Panginoon. Ito'y naging maayos na result ng aking biopsy at saka ultrasound. Ayun po, nalalaman ko na po yung aking hyperthyroid. Kaya, thank you Lord na malayo po ito sa panganib. Kumbaga sa normal lang po siya, pero pwede siyang operahan, pwede siyang natunaw sa gamot, pero mas maganda yung anuhin na lang, opera na lang. Soon, malalaman niyo po kung kailan po ako magpapa-opera. Ayun, sana ipag-pray niyo rin po ako. Yun lang po ang kailangan kong support sa aking mga followers sa TikTok na sana niyo po ako, prayer lang po na maging successful din po yung aking soon coming na operation. And thanks God dahil may mga taong binigay po siyang, may mga taong mabubuting kalooban na binigay po ang Panginoon sa akin, tumulong sa akin. Thanks God. Alam niyo na po yung God kung sino po sila. Hindi ko na lang po babanggitin. Thank you po sa dalawang pamilya na ito na tumulong po sa akin. Maraming salamat po. Ang Panginoon na po ang bahalang bahala na po siya. Ang Panginoon na po ang bahalang gumabay at magbigay sa inyo ng maayong panglawas, tagaan permit kabaktig sa inyong lawas. Tagaan pa mo ni Lord o daghan kayong blessing para daghan pa mong naay matabangan. Okay, thank you. Salamat.
Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe my channel and like and share. God bless sa ating lahat. Uh, sa lahat po ng mayroong karamdaman na katulad ko, fight lang. Laban lang tayo with God. Andyan lang siya. Sabi niya, huwag kang matakot. Andito lang ako. Tanggalin mo yung takot mo sa dibdib mo. Nandito lang ang Panginoon sa tabi. Yan ang sabi ng minsan nagsimba po ako sa Marabuli. Yan po ang family mas doon na hindi ko po makakalimutan na takot po ako noong time na yun kasi sa nangyayari po ng itong aking karamdaman na hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon. Ngayon, ayan, thanks God talaga. Yung sinabi sa pare doon na anak, huwag kang matakot. Tanggalin mo yung takot mo sa iyong dibdib. Alisin mo ito sa iyong katawan ang takot. Lahat magiging positive. Positive ka lang. Lagi mo lang hilingin sa Panginoon na bigyan ka niya ng kaluwagan sa buhay, pag-aanin niya, kung ano man yung mga dinadala mo sa dibdib mo. Alisin niya at hawiin niya. Kung ikaw ay pagod, andyan lang ang Panginoon. Naniniwala po talaga ako dyan. Kasi hindi po talaga niya ako pinabayaan kailanman. Ako, aminin ko talaga sa sarili ko. Nung na-diagnose ako ng 2022, binalita na po sa baryo na patay na ako. Totoo po yan, patay na daw po ako. Yan po ang binalita po nila doon sa baryo na patay na daw si Bing. Iniyakan na ako ng aking hipag. Pero thanks to God, eto ako ngayon, no? Tumataba ako ngayon at thank you Lord. Salamat sa aking mga anak, si Angelica at si Adrian na hindi nila ako pinabayaan, sa aking asawa. Salamat sa inyo sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, hipag, pamangkin. Maraming salamat sa inyo. Sana mapanood niyo itong vlog na ito para maging happy na tayong lahat. Sabi nga nila, positive lang tayo sa buhay. Tanggapin lang natin ang Panginoon sa buhay natin. Ako nga, niwiwish ko talaga na darating din ang panahon na makabalik din ako ng Maynila. Yun, binigay pa rin ni Lord ang aking kahilingan na ito kahit mahirap. Alam kong napakahirap dahil first time po namin magkahiwalay-hiwalay na mag-iina. 18 years or 17 years po na magkasama po talaga kami. Kaya yun, alam kong nasasaktan din yung dalawa kong anak, lalo na po yung aking asawa, at lalo na yung talagang dalawang anak ko. Talagang nasasaktan sila dahil first time nilang mawala sa tabi ko. Kahit malalaki na sila, tumatabi pa rin sila sa pagtulog ko. Kahit kasaway sila, ramdam ko pa rin ang pagmamahal nila sa akin at respeto. Salamat sa dalawa kong anak. Mag-aral kayong mabuti.
andito lang si mama. Kasi po sa lagi sa inyo. Kung yung pabayaan yung inyong mga sarili kahit magkalayo tayo, nagtatrabaho ako dito para sa inyong mga anak. Okay? Ingatan ninyo yung inyong mga sarili, kumain sa tamang oras. Thank you, Lord. Salamat sa mga paggabay niyo po sa amin. Sa mga pagsubok, mga napakaraming pagsubok na dumating sa buhay namin. Talagang sinubukan talaga kami nung panahon ng pandemic. 2020. Grabe yung mga pagsubok. Yun yung mga pagsubok na hindi ko akalain na malalampasan ko lahat yun. Hindi ko akalain na hindi pala kami pinapabayaan ng Panginoon. Biruin mo. Ikaw ba naman ang mabalita na patay na? Patay na si Bing Balmore. Ay, may patay sa baba, sabi ng mga tao doon. Kaya alas 8 ng gabi, tulog na tulog ako. Andoon, nagpunta yung aking hipag. Iniiyakan niya ako. Ano daw ang nangyari sa mama? Sabi niya sa anak kong panganay, anong nangyari sa mama mo? Gulat na gulat ako nung time na yun. Yung pala yung tinawag ako ng Panginoon dahil binigyan pa niya ako ng panibagong buhay. Kalat na kalat po sa buong baryo ng Barabulig Uno na patay na ako. Pero napakabuti po ng Panginoong Diyos. Ayun, thank you Lord. Salamat sa panibagong buhay na yun, sa pangalawang buhay na yun. At sa pagsubok na yun. Salamat. Salamat. Bye.